Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 4 to 10. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading, kaya kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Uy, ang ganda. Ganda ng card mo ah. Okay. Meron tayong Sagittarius, Leo, Sagittarius. And also, your energy. Puro fire sign to ah. Yan, puro fire sign ang lumabas. Okay. May mga hinihiling ka, no? May mga sitwasyon na gusto mong umpisahang muli o gusto mong umpisahan. May mga sitwasyon na gusto mong panindigan this time o gusto mong aksyonan. There's a desire of a situation na you want to success. Kumbaga na doon yung successful. Pero tandaan mo, yung successful na yun is nasa sa'yo mga kamay. Kasi sa sa'yo si key. Ibig sabihin, is kailangan mo i-force yun. Bagay na yun. Kung kailangan you want to shift to something or to change a situation, nasa sa'yo. Lahat ng fulfillment, successful, is nasa sa'yo. The idea is nasa sa'yo. The victory and success is nasa sa'yo. Yung happiness is nasa sa'yo. Yung positive outcome is nasa sa'yo. Kailangan mo lang talaga dito is manindigan sa yung mga desire and mag-action sa mga bagay na yun. And this is the time to transform. May mga transformation happen into your life. Kumbaga, may mga magbubukas na opportunity sa'yo or there's an enlightenment happen into your life, no? Sa nakikita ko sa inyo, may sinasabi dito na travel. Hindi ko alam kung may magta-travel ka o you want to travel or may mga gusto kang gawin, aksyonan. And then also, iba siguro dito, when it comes to car, maaring may mga humihiling ng car or may mga bagong car or may papagawa ng car or basta vehicle siya. Motor man yan, may gulong. Baka sabihin nyo, mga kotse-kotse, no? Basta may gulong siya, no? Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, is there's a journey happen into your life or may mga gusto kang umpisahang journey, going journey, i-change, or andito yung sitwasyon din na may hinihiling ka na isang sitwasyon na maaring hanggang ngayon is hindi mo pa nakakamit. Yun na nakikita ko. Parang, siguro may hinihiling ka pang isang bagay na hindi mo pa nakakamit. Yun na nakikita ko sa iba. Pero nasa sa'yo doon si Kiyo. Ba't pila ako sinipon? Nasa sa'yo, sige. Kaya yung success na yun, nasa sa'yo. Doon sa transformation, may paglipat ako nakikita, no? Hindi ko alam in what way. Siguro lilipat ka ng bahay kasi dito susi. Lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng lugar, lilipat ka ng trabaho, or may paglipat. Transformation movement. May isang person na ikaw or someone is magkakaroon ng distance. Mari ikaw, di-distance ka kasi you're starting a new beginning into your life. Or someone here is in a distant situation na maaring hinihiling mo or vice versa, hinihiling mo na gusto mong umpisahang muli o gusto mong magganap muli o gusto mong, kumbaga may mga kahilingan na gusto mo nang makamit. Mga ganun. May mga dinidream ka, baga. Kumbaga may mga umpisahan ka na ata, no? Pero there's an achievement ako nakikita eh. May wish come true na maaari inumpisa mo na magsasucess ito at nasa sayo makamay ito para mag-success. Energy mo.
Pero may victory and success ka, oh. Yung, basta nasa sa'yo si Susi. Kasi nakuha natin si Susi. Kaya hindi ko naman nasabi sa'yo lahat. Pero nandiyan lahat. The fulfillment, the happiness, the positive outcome, nasa sa'yo. Yung katotohanan, nasa sa'yo. Siguro there's something happen when it comes sa a warm weather. Parang gano'n. Siguro March, April. Or kung hindi pa tag-ulan sa Pilipinas, iba. So, iba kasi ang ano kasi is August eh. No? Yung medyo summertime. There's something successful happening to your life. Maybe by the August. Okay, this week, energy mo. Okay. Dito na naman si Star, oh. Iba sa inyo, pag-uusapan kayo. Kumbaga, you'll become a star. Or pag-uusapan kayo. Ang energy mo this week, ang nakikita ko dito is may konting disappointment, no? Siguro a disappointment from the past o disappointment sa mga hinihiling o kahilingan o mga inaasam. Yan. O iba sa inyo makakaramdam kayo ng mga pagbabago when it comes sa inyong mga pananaw sa kinabukasan or sa inyong mga aspeto sa buhay mo. Yung mag-change na yung mga feelings sa mga aspect in your life. Yan, magkakaroon. Or maybe, iba naman sa inyo is, makaka-receive ka ng text message or communication from someone from the past, or ikaw ang magte-text. Ikaw makipag-communicate. Or you're planning, or someone's planning. May konting lungkot. Siguro iba dito, pag gising-gising kayo sa gabi, o panggabi kayo, ganyan, konti lang yung tulog nyo, may mga iisipin kayo every night, may mga alalahanin kayo, may mga sitwasyon na mahata kayo na nakaraan, o maaring iba sa inyo, there's a migraine, o kaya insomnia, baka may insomnia kayo. Yun na nakikita ko sa'yo. Parating kay Aris. Maaring iba is napofocus kayo sa nakaraan, or feeling hopeless. Sana wala kayong anxiety, depression, or hindi kayo stress, ha? Huwag kayo mag-focus dun. Parating. Ba't ako maliktad? Okay. Okay. Parating sa'yo, siguro you're waiting for something, stability. Yan. May mga hihintayin ka raw. Or may mga paplanuhin ka na gusto mo na maganap o mangyari. Yung iba dito may mga iisipin ka. Parating sa'yo siguro is may mga iisipin ka na bagay-bagay na gusto mong mag-success yun, gusto mong ma-achieve yun. Ba't ganito yung boses ko? Yun. And also, ang parating sa'yo, yun nga, yung paghihintay. Parating din sa'yo is may mga pagsisiyasat sa mga bagay-bagay. May sisiyasatin ka, maghahanap ka ng katotohanan, mahal din yung magkakaroon ka ng urong-sulong na decision making if you want to withdraw or to retire from something o decision making to, ha, o paghahanap ng mga katotohanan o paghahanap ng solutions or may mga sitwasyon na maaaring magmumuni-muni ka at night, no? And then also sa nakita ko dito is siguro mga isipin mo mga plano this time sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo magkakaroon kayo ng doubt in a planning or in your situation this time. Parang handun ka sa sitwasyon na you don't know how to proceed, if you take it action or not, deciding to stay or you go, or expansion sa iba. Or maaari magkakaroon kayo ng option sa buhay nyo this time. Yun na nakikita ko. Or maaring iba naman sa inyo is sometimes siguro is mas gusto mo mag-isa. Ang nakikita ko dito, parang gusto mong ma-relax, gusto mo muna ng payapa yung utak mo, parang ganun na nakikita ko sa iba. Gusto mo maging komportable muna for a while,
wala ka munang isipin, o peace of mind. Ganun. Pero nakikita ko rin sa'yo dito. Ganun nakikita ko eh. Maring may makikipag-communicate sa'yo or someone's planning to communicate. No? O ikaw ito or someone planning to communicate. Maring family member mo or kasamaan mo sa trabaho. Ano dapat iwasan ni Aries? May inaalala kayo ah. Alam mo, Aries, kontento ka naman sa buhay mo. Kontento ka sa buhay mo. Hindi ko lang alam kung ikaw ito ah. Kasi sa ngayon, andito kasi sitwasyon mo na you are achieving your goal. You are achieving yung mga fulfillment mo sa buhay mo this time. Kumbaga, kontento ka sa meron ka sa ngayon. No? Hindi ko lang alam kung ikaw yung nai-stress kasi someone dito is nai-stress or vice versa tayo ah. Curious siya sa'yo. Pero hindi ko alam why, bakit siya nai-stress. Parang gusto niya makapag-ayos, makapag-usap. Naguguluhan siya every night, in-illusion ka niya or andun yung sitwasyon na naiisip ka niya every night. No, medyo may lungkot ako nakikita dito sa tao na to. Kasi hindi niya alam yung tamang direksyon niya sa buhay niya this time. O hindi niya alam kung saan siya tutungo. Kumbaga may pagkalito. Sana hindi ikaw ito. Tingnan natin. Ang dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo daw ang isang situation mo. Okay, dapat mo iwasan, Aries, is not to focus sa sarili mo. Hindi mo mahalin yung sarili mo. Alam ko na mahal mo yun. Alam ko na mahal mo yung sarili mo. Iwasan mo daw yung hindi ka mag-focus to fulfill your dream, to fulfill happiness, focus to yourself, and iwasan mo din yung isang sitwasyon na ma-frustrate ka, no? O magpa-trap ka o magpa-stuck ka sa mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na nakaraan o mga naganap na o mga nangyari na, no? Iwasan mo din yung magkaroon ka ng negative thought sa mga bagay-bagay o sitwasyon o magkaroon ka ng self-imprisonment. Self-imprisonment. Kumbaga, huwag ka nang mag-focus doon sa mga bagay na yun, no? Sa nakikita ko, you need to commit to a new beginning into your life. Sa nakikita ko dito, and also, start to begin sa mga bagay o sitwasyon na makakagood para sa'yo. Yun na nakikita ko dito. And then, may nakikita ko dito na magkakaroon ka ng frustration o pag-iisip o kasi may mga gagawin kang may mga gagawin ka mga project, may mga gagawin ka, parang you taking a risk sa mga bagay o sitwasyon, pero may konting frustration dun sa bagay na yon. Hindi ko alam why. Maaring nahihirapan ka kung kung ano yung unahin mo, ito ba, yun ba, ganito ba. Para siguro nandun ka sa point na yun. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat ha. Ikaw, sarili mo, kapatid, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho, kaibigan. Okay. When it comes to a love, medyo magulo. Magulo eh. Medyo magulo. Ang nakikita ko dito, siguro you're waiting for something or handin yung situation na maaring may mga pinaprogress ka o may mga ina-analyze ka, no? Kung this is a new person or old person man ito, handun yung pag-a-analyze, handun yung pagpaprogress mo, nagiging more on patient ka naman.
no, dito sa sitwasyon mo. Kasi, andun ka sa sitwasyon mo na ayaw mo nang masaktan. Andun ka sa sitwasyon mo na ayaw mo nang maganap o maulit pa muli yung nakaraan sa nakikita ko dito. Kaya ngayon, medyo naguguluhan ka siguro andun ka sa sitwasyon na naninimbang ka sa ngayon, sa mga tao na nakakasalamuha mo, kung nagkakaroon man o may dumarating man ng mga new person or there's an old person, handun ka pa rin sa sitwasyon mo yun. Parang you're guarding your energy, you're guarding yourself, or you need, sa nakikita ko dito. Kasi handun yung sobrang deep wound na rin ang naganap o nangyari sa'yo. And may mga bate na naganap in the past na siguro you're guarding your energy na rin dito sa nakita ko dito. Nandun ka sa sitwasyon mo na, yun nga, nagiging more on patient ka at naninimbang ka sa mga tao na nakakasalamuha mo, tao na kung may mga tao na dumabalik man o umaali-aligid sa'yo, nandun ka na rin sa sitwasyon mo, no? Hindi ka nagmamadali, kumbaga. Kung you're in a relationship, nagkakaroon naman sa inyo ng pagkakaisa. Isa sa inyo patient, isa sa inyo nasasaktan. Yun. Tingnan natin ang iyong money. Okay, when it comes to your money, nag-heal ang lahat, sa nakita ko dito. Kumbaga, nakaraos ka sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kumbaga, nagkakaroon na ng development sa money mo. Unti-unti nang gumaganda o gaganda na siya sa nakita ko kasi maaaring may mga gagawin ka na ng mga new project, may mga ga-actionan ka na, nagte-take a risk ka na, andito na yung mga wish come true mo na makakamit mo na, nagkakaroon na also ng recovery after the isolation, after na nagkaroon ng mga hindi maganda at nagtatapon yung iyong kaperahan in the past, nakita ko naman this time, magiging maganda na ang iyong, kasi you're sacrificing na, para para makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay when it comes to your money. It's more on healing, recovery, and development ang iyong money this time. Siguro yung iba sa inyo is need to take it balance, sa nakikita ko dito, para mag-fulfill yung pera nyo kung nagkakaroon kayo ng hardship sa pera o financial problem. No, you need to save money na rin. Sa iba sa inyo siguro, kung nagkakaroon ng mag-save na rin kayo mag-advance thinking kayo to save money dito sa sitwasyon nyo. If ever na magkakaroon ng hardship. Kasi nakita ko may hardship situation. Pero iba nagkakaroon na ng recovery dito, ha. Ituloy-tuloy nyo lang yun. And you need din kasi mag-sacrifice, magkaroon ka ng mga new strategy, pagpaplano. Sa iba ganun Nandun na kayo sa point na, sa iba may mga pananaw na kayo, bagong pananaw sa kinabukasan. Ganyan. Yung hindi pa, gawin nyo yun. Any opportunity. Bakit? 10 and 10. Okay. Opportunity, medyo malungkot, sa nakita ko dito. Siguro related to sa family or in a relationship. Ito nakikita ko dito. Ipasok mo na lang kung saan aspeto ng buhay mo to. Kasi nakita ko dito, there's a bad news or nagkaroon ng negativity, frustration, unfulfillment situation, malungkot, hindi naging masaya. May mga maaaring nagkaroon ng pag-aaway sa loob ng tahanan, family, hindi pagkakaintindihan. May mga dreams nag-shattered or in a relationship to, ha. Or andito yung sitwasyon na nagkaroon ng mga kawalan ng kasiyahan or a lack of community sa iba, sa trabaho mo man yan, o sa karelasyon, o sa family mo man yan. Nagkaroon ng, I hope hindi ganun kalaki. Hindi naging magandang sitwasyon when it comes to a family. Kumbaga naging magulo, o in a relationship to,
o sa kasama sa trabaho, ganun. Nagkaroon ng ganun. Hindi ko lang alam kung ikaw or someone into your life is parang may sinasabi siyang utang na loob, parang ganun. Parang doon kasi yung siguro ibinigay mo sa tao na yon o sa sitwasyon na yon yung lahat mo, no? Pero tapos sasabihin niya sa'yo parang hindi mo nakita yung ginawa niya para sa'yo. Parang ganun. Wala kang utang na loob, ganyan. O kaya binigay mo talaga yung labis na kang nagbigay sa sitwasyon na yun, pero maaring hindi niya napahalagaan. Mga ganun sitwasyon. Pero siguro, I hope this time, maaring iba sa inyo is tapos na yun, ano? Maaring iba sa inyo is you're starting to recover. So nakita ko sa dito rin si Magician, maaring magkakaroon ng pag-uusap or kung magkakaroon ng pag-uusap, magkakaroon na ng magandang kalalabasan. Pero don't manifest. You need to take it action dito. Kung mag-manifest ka lang na ganun-ganun, pero hindi ka mag-action, walang magaganap o mangyayari na magiging magkakaroon ng peaceful situation. Kailangan mag-action. Advice. Advice. Sa ngayon, okay. Sa nakikita ko dito, may mga point ng buhay mo na hindi ka makapokus, no? Nagiging weak ka ata, or someone is weak, no? Maaring this babae or a mother figure, ako nakikita dito. And then also, maaring magkakaroon ng communication, may mga biglaang magaganap o mangyayari na mapanghinaan ka ng loob, o biglang mangyari na malack of confident ka, or biglaang mangyari na hindi ka maging stable, or biglaang mangyari na may mga pagdudahan ka, maaring kakayahan mo, or someone, yun nakikita ko dito. And then also, is, ang nakikita ko sa'yo, hindi ko lang alam why kung may tao na nakasandal sa'yo dito, no? Parang may taong nakasandal sa'yo na hindi ko alam kung kailangan kanya kasi because of the needs. Yun nakikita ko. Or ikaw ito ha, or ikaw ito. No. Sana hindi lahat, no, nagkakaroon ng disorganized situation happen dito. May mga biglaang hindi ka ma-organize sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, Tista. Hoping hindi. Alam mo, may nakikita ko dito na tao na very obsessed when it comes to status or a person na disloyal. There's a chaos. Ako nakikita. May tao na mai-insecure sa'yo or mai-insecure ka. May meron akong tao dito na na maaring wala nang tiwala sa'yo or wala ka nang tiwala sa kanya. Yun tulad ng sabi ko kanina. Yun. And then also, oo, may tao dito. Maaring may tutulungan ka o may hihingi sa'yo ng tulong. May taong may curious sa'yo. There's a two-person ako nakikita dito Meron May tao dito na medyo may pagkamasama. Sabi ko sana masamang espiritu There's a danger person dito. Basta mag-trust ka sa intuition mo sa nakikita ko dito. Sana ikaw rin, huwag kang mapanghinaan ng loob o huwag mong isipin na siguro kasi you feeling parang pakiramdam mo siguro minsan hindi ka sapat, bakit pakiramdam mo di pa sapat o hindi pa sapat, mga ganun. Sana hindi ka ganun or someone is sabihin niya sa'yo yun. Arigato namaste. Iba dito may mga bilak na kayo, no? O may mga tao or vice versa na
hindi na kayo nag-uusap at ayaw kayo nakausapin or not to communicate. Walang communication. Arigato namaste, God bless.